Isang malalim na trahedya, isang nakakakilabot na sikreto ang dumurog sa isang buong angkan sa Luzon. Ang kwentong ito, na binuo mula sa mga basag na pirasong naiwan matapos ang isang emosyonal na lindol, ay nanatiling nakalibing ng mahigit isang taon. Sumabog ito na parang bomba sa gitna ng isang hapunan ng pamilya, winasak ang lahat ng pagkukunwaring kapayapaan. At ngayon, mula sa maliliit na piraso ng kwento, ihahatid ko sa inyo ang isang trahedya na marahil ay walang sinuman ang maglalakas loob na paniwalaan na totoo. Si Rafael, isang mahusay na inhinyero, ay ipinadala ng kanyang kumpanya para sa isang 14 na buwang proyekto sa Europa. Sa araw ng kanyang pag-alis, ang puso ni Althea, ang kanyang 23 taong gulang na asawa, ay napuno ng pangungulila. Naiwan siya sa kanilang lumang bahay sa baryo ng Pulong kasama ang kanyang biyenan na si Mang Arturo, isang lalaking halos 80 taong gulang na, nabubuhay sa kalungkutan mula nang pumanaw ang kanyang asawa. Ang simple at nilumot na bahay na gawa sa kahoy ay nakatago sa dulo ng baryo, kung saan ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon sa umaga at ang pagaspas ng hangin sa mga dahon ng saging tuwing gabi. Walang malaking walang social media, tanging 2 kaluluwa lamang, isang matanda na puno ng mga alaala, at isang bata na puno ng inosente. Bagamat magkaiba ang kanilang henerasyon, unti-unti silang nagkalapit sa pamamagitan ng maliliit na gawain sa araw-araw. Si Althea, na hindi pa kailanman nahiwalay sa kanyang asawa, ay buong pusong inalagaan si Mang Arturo. Mula sa pagkain, gamot, hanggang sa paglilinis ng bawat sulok ng bahay na puno ng alaala. Sa simula, si Mang Arturo ay mailap, malamig at maingat. Ngunit unti-unting tinibag ng panahon ang pader sa pagitan nila, pinalambot ang pusong manhid ng matanda, at pinawi ang pangamba sa mga mata ni Althea. Isang gabi, bumuhos ang malakas na ulan at nawalan ng kuryente. Dinala ni Althea ang lampara sa kwarto ng kanyang biyenan. Ang aandap-andap na liwanag ay tumama sa dingding na kahoy, lumilikha ng anino ng isang matanda at malungkot na si Arturo. Sa sandaling iyon, walang salitang namutawi, ngunit ang isang maikli at hindi sinasadyang pagdampi ng kanilang mga kamay ay sapat na para itulak ang hangganan ng moralidad. Regular pa ring tumatawag si Rafael linggo-linggo, mga video call sa pamamagitan ng lumang telepono. Laging nakangiti si Althea, sinasagot ang bawat tanong ng kanyang asawa, at walang sinuman ang nakapansin ng anumang kakaiba. Hanggang sa isang araw, nagsimulang magsuka si Althea tuwing umaga at naging pabago-bago ang kanyang emosyon. At pagkatapos, isang balitang tumama na parang kidlat. Buntis siya. Isang batang hindi malinaw kung sino ang ama. Ang tanging alam ay mula nang isilang ang munting anghel na yon, ang buong angkan ng kanyang asawa ay tila binaligtad, bawat piraso ng nakaraan ay hinukay. Isang suicide note. Isang tawag na nagsusumbong. Isang resulta ng iyan. At nagsimula ang lahat sa isang desisyon na tila simple lang, isang asawang nagtatrabaho sa malayo, na iniwan ang kanyang asawa at matandang ama sa isang bubong. Sa unang buwan pagkatapos umalis ni Rafael, namuhay si Althea na parang anino. Gigising siya ng maaga, maghahanda ng simpleng almusal, maglilinis ng bahay, at maglalaba. Pagkatapos, upo siya at matutulala habang nakatingin sa bakuran, paulit-ulit ang bawat araw, walang pagbabago at walang saya. Halos hindi siya kinakausap ni Mang Arturo, maliban sa mga maikling salita tulad ng "Isalamat, dyan mo na lang ilagay" o "Kumain na ako." Sanay na siya sa kalungkutan, at ang presensya ni Althea ay minsan nagdudulot sa kanya ng pagkailang. Gayunpaman, unti-unti, ang tahimik at maalagang pag-aruga ng kanyang manugang ay tumagos sa kanya, parang sinag ng araw sa umaga na dahan-dahang pumapasok sa isang malamig na pader na bato. Isang hapon, kumatok si Althea sa kwarto ni Mang Arturo, may dalang isang tasa ng mainit na tsaa. Wala siyang gaanong sinabi, dahan-dahan niya lang itong inilapag sa mesa, tahimik siyang pinanood habang umiinom ang matanda, at pagkatapos ay kinuha ang tasa. Nang tumalikod na siya para umalis, mahina siyang tinawag ng matanda, "Althea, hindi mo kailangang gawin ang lahat ng ito." Natigilan si Althea, ngumiti ng hindi lumilingon. "Ginagawa ko lang po kung ano ang dapat gawin ng asawa ni Rafael." Dahil sa sagot na yon, hindi na kumibo si Mang Arturo ng gabing iyon. Hindi niya binuksan ang hindi rin siya nagbasa. Naupo lang siya sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw mula sa kapitbahay na sumisilip sa bakod na kawayan. Gaano nakatagal mula nang magkaroon ulit ng isang babae sa bahay? Gaano nakatagal mula nang maamoy niya ang mainit na sabaw mula sa kusina,
o marinig ang init ng isang kamay sa kanyang noo kapag may sakit siya. Hindi alam ni Althea, ngunit ang maliliit na bagay na ginagawa niya ay unti-unting gumigising sa isang parte ng pagkatao ni Arturo, isang parte na akala niya ay matagal nang namatay. Isang hapon, biglang bumuhos ang ulan na parang talon. Nagwawalis noon si Althea sa bakuran nang bigla siyang madulas at bumagsak sa may hagdanan. Dahil sa lakas ng pagkabagsak, natarantang tumakbo palabas si Mang Arturo. Mabilis niya itong itinayo at binuhat papasok ng bahay habang bumubuhos pa rin ang ulan. Hindi nakakilos si Althea, tanging naramdaman niya ay ang nanginginig ngunit mahigpit at matatag na mga braso ng matanda. Nang ibaba siya nito sa kama, nagtagpo ang kanilang mga mata sa isang sandaling tila walang katapusan, isang mahaba at tahimik na yakap. Walang salitang namutawi, ngunit may kung anong nagbago, isang maliit na bitak ang nagsimulang lumitaw sa hindi nakikitang pader sa pagitan nila. Nang gabing iyon, nakahiga si Althea na nakaharap sa dingding, yakap ang unan. Ang nasa puso niya ay hindi hiya o galit, kundi isang malalim na pagkalito, na para bang may dahan-dahang humila sa kanyang puso papalayo sa dati nitong landas. Sa labas, patuloy pa rin ang pag-ulan. Mula nang madulas si Althea, nagsimulang magbago ang tingin ni Mang Arturo sa kanya. Hindi na ito ang tingin ng isang biyenan sa kanyang manugang, kundi isang tahimik na pagmamasid, maingat, at may halong pagsisisi na hindi niya mapangalanan. Sinasabihan niya ang sarili na kailangan niyang dumistansya. Dati siyang isang marangal na guro, nagturo sa maraming henerasyon tungkol sa moralidad at dignidad. Ngunit pagsapit ng gabi, ang mga aral na iyon ay nagiging walang saysay na alingawngaw sa kanyang tahimik na kwarto. Ang pakiramdam ng dumampi ang kanyang mga kamay sa likod ni Althea noong araw na iyon, ang panginginig ng kanyang katawan na parang isang binatilyo, ay nagpagimbal sa kanya. Hindi na siya bata, ngunit hindi pa manhid ang kanyang puso. Ang matanda niyang puso ay tumitibok pa rin, naaalala pa kung ano ang pakiramdam ng init ng isang babae. Iba naman si Althea. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Sa tuwing nakikita niya si Mang Arturo na nakaupong nag-iisa sa beranda, kumikirot ang kanyang puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa awa. Awa sa payat nitong likod na nababalot ng lumang damit, awa sa malalim nitong mga mata tuwing naaalala ang kanyang asawa, at awa sa mga hapon na nakaupo lang ito at pinakikinggan ang hangin na para bang may hinihintay mula sa nakaraan. May mga gabi na nagtitimpla si Althea ng tsaa at dinadala ito sa beranda. Tahimik lang siyang upo sa tabi nito. Sabay silang nananahimik, pinagsasaluhan ang katahimikan at ang tunog ng mga kuliglig. Minsan, mahina itong nagsalita, dati, mahilig din uminom ng tsaa ang nanay ni Rafael, pero mula nang mawala siya, wala na akong kasamang umupo dito. Lumingon si Althea at tiningnan ang mukha nito sa ilalim ng malamlam na dilaw na ilaw. Sa unang pagkakataon, nakita niya sa mga mata nito hindi ang pagiging istrikto, kundi isang sugat na patuloy na dumudugo, hindi kailanman maghihilom. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa kamay ng matanda, walang sinabi. Hindi nito inalis ang kanyang kamay. Mabilis na lumipas ang sandaling iyon, ngunit sapat na para maintindihan nilang pareho na may kung anong nagsisimulang sumibol. At ito'y lumago ng tahimik, tulad ng isang nakalalasong halaman na hindi kayang bunutin nang hindi nasasaktan ang mga ugat. Kinabukasan, mas maagang gumising si Althea. Naghanda siya sa kusina at nagluto ng mainit na arroz caldo, ang paborito ni Mang Arturo. Nang dalhin niya ito sa kwarto, marahan siyang kumatok, ngunit walang sumagot. Itinulak niya ang pinto at pumasok, akmang ilalapag ang tray nang bigla siyang matigilan. Nakatalikod si Mang Arturo, nakasuot ng manipis na damit na nagpapakita ng kanyang payat na likod. Nagbibihis ito. Aalis na sana siya. Ngunit sa sandaling iyon, lumingon ito. Nagtagpo ang kanilang mga mata, puno ng gulat, hiya, at pagkalito. Nagmamadaling lumabas si Althea, iniwan ang nanginginig na tray ng lugaw sa mesa. Sumara ang pinto sa kanyang likuran, at sa loob ng kwartong iyon, natulala si Mang Arturo. Alam nilang pareho na pagkatapos noon, ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na magiging katulad ng dati. Hindi nakatulog si Althea ng gabing iyon. Nakahiga siyang nakaharap sa dingding, paulit-ulit sa kanyang isipan ang sandaling lumingon si Mang Arturo, ang tingin nito sa kanya ay hindi na tingin ng isang biyenan, kundi tingin ng isang lalaki. Alam niyang kailangan niyang kalimutan, kailangang iwaksi ang mga malabong damdamin na lumalaki sa kanyang dibdib. Asawa siya ng iba, mayroon siyang asawa, pamilya, at kinabukasan. Dapat maging malinaw ang lahat.
Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit natatakot siya sa liwanag, natatakot na lumabas mula sa malabo, ngunit malambot na espasyong ito. Hindi rin maganda ang kalagayan ni Mang Arturo. Buong araw siyang hindi lumabas ng kwarto. Iniiwan ni Althea ang pagkain sa labas ng pinto, kumakatok ng marahan, at umaalis ng hindi naghihintay. Nagsimula siyang makaramdam ng kakaibang kawalan, na para bang may nawala sa kanya na mahalaga, ngunit hindi niya mapangalanan. Pagsapit ng gabi, nagring ang telepono ni Althea, si Rafael ang tumatawag. Nag-aalangan siyang sagutin ito, may pilit na ngiti sa kanyang mga labi. Nagkwento si Rafael tungkol sa kanyang trabaho, mga kasamahan, at kung gaano niya nami-miss ang bahay. Nagtanong siya, kamusta si Papa? Tumingin si Althea sa kawalan at mahinang sumagot, okay naman po siya. Hindi na siya nagsalita pa. Natatakot siyang baka manginig ang kanyang boses, at ayaw niyang may mapansin si Rafael sa kanyang mga mata. Isang araw, habang nagbabasa ng libro si Mang Arturo sa beranda, lumabas si Althea na may dalang tasa ng tsa. Inilapag niya ito, akmang aalis na nang mahina itong magsalita, maupo ka muna. Nag-atubili si Althea bago umupo sa tabi niya. Matagal silang nanahimik. Binuklat ng matanda ang libro ngunit hindi nagbasa. Nilaro naman ni Althea ang laylayan ng kanyang damit. Natatakot ka ba sa akin? Biglang tanong nito. Nagulat si Althea at umiling, hindi po. Hindi ko lang po alam kung paano kikilos ng tama. Tiningnan siya nito, malalim at tahimik ang mga mata. Ganoon din ako. Ang mga salitang iyon ay nagpanatili sa kanilang katahimikan hanggang sa gumabi. Walang nagtangkang dumampi, walang nagsalita pa, ngunit isang hindi nakikitang lubid ang lalong humigpit sa pagitan nila. Gabi na nang buksan ni Althea ang kanyang talaarawan. Sumulat siya, araw-araw, sinasabi ko sa sarili kong kalimutan ang mga matang iyon, ang kamay na iyon, pero habang sinusubukan kong kalimutan, lalo kong naaalala. Asawa ako ni Rafael, alam ko, pero hindi pa kailanman tumibok ng ganito ang puso ko. Hindi niya natapos ang isinusulat at isinara ang talaarawan. Sa labas, malakas ang hangin, yumuyugyog ang mga puno na tila may paparating na babala. Isang bagay na pareho nilang hindi magawang pangalanan. Sa ikatlong buwan ng pag-alis ni Rafael, ang bahay ay naging pamilyar sa isang nakakatakot na paraan. Sobrang tahimik, sobrang regular, sobrang predictable. Nagsimulang maramdaman ni Althea na para siyang multo, nagpapalipas ng araw para lang magbilang ng oras hanggang sa pagbabalik ng kanyang asawa. Ngunit sa tuwing nakikita niya si Mang Arturo, nagugulo ang pakiramdam na iyon. Isang hapon, kumulimlim ang langit, at bumuhos ang ulan na parang ibinubuhos ang lahat ng sama ng loob ng kalangitan. Nagliligpit noon si Althea ng mga damit nang biglang mawalan ng kuryente. Binalot ng madilim at mamasamasang katahimikan ang buong bahay. Kinapa niya ang lampara, at dala ang aandap-andap na liwanag, tila kusa siyang naglakad patungo sa kwarto ni Mang Arturo. Hindi nakalock ang pinto. Nakaupo ito sa gilid ng kama, hawak ang isang lumang litrato, isang larawan niya kasama ang yumaong asawa. Aalis na sana si Althea ngunit tinawag siya nito, pumasok ka. Malakas ang hangin sa labas. Pumasok siya, isinara ang pinto, at inilapag ang lampara sa mesa. Sa ilalim ng dilaw na ilaw, mas lalong tumanda ang itsura ng matanda, ngunit iba ang kanyang mga mata, may kung anong lumambot, tila nang hihina, at nangangailangan ng sandalan. Miss na miss ko na siya, mahina niyang sabi. Hindi sumagot si Althea, umupo lang siya sa tabi nito, at marahang ipinatong ang kamay sa kanyang balikat bilang pag-alo. Lumingon ito at matagal siyang tiningnan. Nasa mga mata nito ang isang buong kalangitan ng mga lumang alaala, puno ng kawalan, sakit, at isang puwang na hindi kailanman napunan. Hindi maintindihan ni Althea kung bakit hindi niya binawi ang kanyang kamay. Ang alam niya lang ay malakas ang kabog ng kanyang dibdib, hindi dahil sa takot kundi sa pananabik. Tila walang katapusan ang sandaling iyon, hanggang sa dahan-dahang ipinatong ni Mang Arturo ang kanyang kamay sa kamay ni Althea at hinawakan ito. Hindi mahigpit, hindi nagmamadali, isang marahang hawak na hindi na binitawan. Nanginig si Althea, gusto niyang tumayo, kailangan niyang tumayo, ngunit hindi niya magawa. Isang patak ng ulan ang tumama sa bintana. Umuugong ang hangin sa labas. Sa loob ng kwarto, tanging ang paghina nilang dalawa ang maririnig at isang malabong damdamin na wala na sa hangganan ng tama at mali. Althea, tinawag niya ang pangalan nito sa unang pagkakataon ng walang kasamang anak. Tumingala si Althea, nagtagpo ang kanilang mga mata, at ngayon ay wala ng pag-iwas.
Ang distansya sa pagitan nila, mula balikat hanggang yakap, ay hindi malayo, ngunit kung tatawirin nila ito, wala nang daan pabalik. At nang gabing iyon, ang tunog ng ulan ang naging kurtinang nagtakip sa isang bagay na hindi na nila kailanman binanggit pa. Kinabukasan, madilim pa rin ang langit. Tumila na ang ulan ngunit malakas pa rin ang hihip ng hangin sa mga siwang ng bintana. Mas maagang gumising si Althea, kahit halos hindi siya nakatulog. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto, napakagaan ng kanyang mga hakbang na tila iniiwasan niyang makalikha ng ingay. Malamig ang kusina, hindi pa nakasalang ang takure, lahat ay tulad pa rin ng dati. Binuksan niya ang aparador, kumuha ng bigas, nagsindi ng apoy, kumikilos na parang makina. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay habang naghuhugas ng gulay. May kung anong nabasag sa loob niya, ngunit ang mga piraso ay hindi matalim, kundi isang kirot na tila sugat sa ilalim ng balat na hindi pa namamaga. Hindi lumabas si Mang Arturo para mag-almusal. Buong umaga siyang nanatili sa kanyang kwarto. Inilapag ni Althea ang pagkain sa labas ng pinto, marahang tumawag, "Tay, kumain na po kayo." Walang sagot at hindi na rin siya kumatok pa. Pareho nilang naintindihan na may mga bagay na lalo lang magiging komplikado kung pag-uusapan. Naglinis siya ng bahay, naglaba, nagsampay, at muling tumayo sa tabi ng bintana, nakatingin sa hardin. Dati, inakala niyang mabubuhay siya habang buhay ng ganito, isang mabuting manugang, isang asawang naghihintay, isang babaeng marunong mag-ingat sa sarili. Ngunit mula kagabi, lahat ng kahulugang iyon ay gumuho sa isang iglap. At ang nakapagtataka, sa gitna ng abo ng tama at mali, may isang mainit na baga na hindi niya kayang patayin. Nang hapong iyon, lumabas si Mang Arturo sa kanyang kwarto, hindi siya tiningnan, hindi nagsalita. Dumaan siya sa kusina, sa bakuran, at naupo sa pamilyar na upuang bato sa ilalim ng puno ng nara. Matagal siyang nakaupo roon, magkakrus ang mga kamay, nakatingin sa malayo. Pinagmamasdan siya ni Althea mula sa kusina, ang mga daliri niya ay marahang tumatambol sa mesa, na para bang kung hihinto siya, bigla siyang mapapaiyak. Pagsapit ng gabi, nakahain ang hapunan tulad ng dati, ngunit walang gumalaw ng pagkain. Walang nagsasalita, tanging ang ugong ng mga lamok at ang tiktak ng orasan sa dingding na parang karayom na tumutusok sa balat. Sa wakas, nagsalita si Mang Arturo, garalgal ang boses, "Huwag na nating hayaang lumayo pa ito." Tumingala si Althea, namumula ang kanyang mga mata ngunit matatag. "Hindi ko po sinasadya, pero hindi ko rin kayang magpanggap na walang nangyari." Marahang ipinikit ng matanda ang kanyang mga mata. Sa isang saglit, nakita ni Althea na nanginig ang kanyang mga balikat, hindi dahil sa lamig kundi dahil wala na siyang lakas na labanan ang sarili. Makalipas ang 1 minuto, tumayo siya at pumasok sa kanyang kwarto. Naiwan si Althea na mag-isa. Sa kanyang puso, ang mga pintong dating mahigpit na nakasara ay bahagya ng bumukas. At kapag ang isang pinto ng damdamin ay bumukas na, mayroon pa kayang sapat na lakas para isara itong muli magpakailanman. Mula noon, tuluyang umiwas si Mang Arturo kay Althea. Laging nakahanda ang pagkain ngunit kumakain lang siya kapag nakaalis na si Althea. Ang dating maikling pag-uusap ay naging simpleng pagtango na lang o tingin sa kawalan. Pakiramdam ni Althea ay nabubuhay siya sa dalawang mundo, isang mundo sa labas na tahimik, maayos, at kontrolado, at isang mundo sa loob na magulo, malabo, at nag-aalab. At ang pinakamasama, hindi na niya alam kung saang mundo siya nabibilang. Wala siyang mapagsabihan. Paano niya sasabihin ang nangyari? Paano niya aaminin na sa isang maulang gabi, siya, isang manugang, ay nagpadala sa isang ipo-ipong walang kawala kasama ang sarili niyang biyenan? Sumulat si Althea, napakarami niyang isinulat sa kanyang kulay-abong talaarawan. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang pagdurusa, bawat salita ay parang dugong tumutulo sa papel. Kung maibabalik lang ang oras, ilalak ko ang pinto. Hindi ako magdadala ng lampara sa kwarto ni Papa, hindi ako upo ng masyadong malapit, hindi ko hahayaang manginig ako sa mga tingin niya. Pero hindi na maibabalik ang oras. At ang masakit pa, hindi ako sigurado kung gusto ko itong ibalik. Kinabukasan, maagang namalengke si Althea. Nagbiro ang tindera ng isda, nasa malayo ang asawa mo, para kang dalagang bigo sa pag-ibig. Pilit na umiti si Althea ngunit kumirot ang kanyang puso. Alam niyang nagbago siya hindi dahil sa pagkawala ni Rafael, kundi dahil sa isang taong napakalapit, ngunit unti-unti namang lumalayo. Pag-uwi niya, nakita niyang nakatayo si Mang Arturo sa harap ng lumang altar. Nagsindi siya ng insenso, nakatitig sa itim at puting litrato.
Lumaganap ang usok ngunit hindi nito natakpan ang mahinang buntong hininga ng matanda, "Patawarin mo ako." Nakatayo si Althea sa likod ng pinto, hawak ang basket ng gulay, mahigpit ang pagkakahawak ng kanyang mga daliri. Hindi siya sigurado kung kanino ito humihingi ng tawad, sa asawa ba nito o sa kanya. Nang gabing iyon, tumawag si Rafael, lumitaw sa screen ang mukha ng kanyang asawa, mas payat ngunit masaya. "Ang payat mo na, kumain ka ng mabuti ha." Pilit na umiti si Althea. "Opo, okay naman po si Papa, maayos po kami dito." Pagkatapos ng tawag, humarap si Althea sa salamin, matagal niyang pinagmasdan ang sarili, maputlang balat, malalim na mga mata, payat na mga balikat. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay hindi na niya nakikita ang sarili bilang isang asawa, kundi isang taksil na hindi lubos na nagsisisi. May isang manipis na lamat sa salamin, tulad ng kanyang buhay ngayon. Hindi pa ito basag, ngunit isang tama na lang, guguho na ang lahat. Ang unang nakapansin ng kakaiba ay hindi si Althea, o si Mang Arturo, kundi si Aling Faye, ang kanilang kapitbahay na laging dumadaan sa bakuran nila tuwing umaga para mag-igib ng tubig sa poso. Isang umaga, kasisikat pa lang ng araw, may nakita si Aling Faye na kakaiba, bukas na bukas ang bintana sa kwarto ni Mang Arturo, at sa loob ay nagtutupi ito ng kumot. Walang kakaiba roon, hanggang sa pumasok si Althea, may dalang isang basong tubig, suot pa rin ang kanyang manipis na seda na pantulog. Inilapag niya ang baso sa mesa, may sinabi, at sabay silang bahagyang ngumiti. Ang ngiting iyon, sa pagitan ng isang matanda at isang dalaga, ay nagpaintriga kay Aling Faye. Wala siyang sinabi ngunit sa kanyang isipan, nagsimula ng tumubo ang binhi ng pagdududa. Nang gabing iyon, bumisita siya, uminom ng tubig, pinanood si Althea na magligpit ng mga pinggan at kaswal na nagtanong, "Nasa malayo ang asawa mo, siguro miss na miss mo na siya, ano?" Tumango si Althea. Nagpatuloy si Aling Faye, ang tingin ay sumusulyap kay Mang Arturo, "Mukhang magkasundo kayo ng biyenan mo, ah." Ang lapit niyo sa isa't isa. Natigilan si Mang Arturo, biglang nahulog sa mesa ang gulay na kinukuha niya. Nagulat si Althea at mabilis itong pinulot. Walang nagsalita pa, ngunit ang katahimikan ay kasing kapal ng usok. Pagkatapos noon, bihira nang bumisita si Aling Faye, ngunit sa tuwing dumadaan siya, sumusulyap pa rin ang kanyang mga mata sa bahay na parabang isang mangangasong nag-aabang sa kanyang biktima. At nagsimulang kumalat ang chismis, mahina lang ngunit matalas, mukhang mabait si Althea pero parang hindi simple. Matanda na si Mang Arturo pero may itsura pa rin. Walang ibang tao sa bahay, sino ang nakakaalam kung anong nangyayari? Narinig ni Althea ang isang piraso ng chismis mula sa tindera ng karne sa palengke. Nagpanggap siyang walang narinig ngunit nanikip ang kanyang lalamunan. Gabi na nang isinulat niya, "Wala akong ginagawang masama, pero hindi ko rin mapatunayan na tama ako, dahil lahat ng itinatago ko ay totoo." Walang sinabi si Mang Arturo, ngunit halatang alam niya. Mas maaga na niyang isinasara ang pinto ng kanyang kwarto, bihira nang lumabas sa bakuran, hindi na nauupo sa ilalim ng puno ng nara. Isang hapon, habang nagsasampay si Althea, lumabas ito at mahinang sinabi, "Kailangan na nating itigil ito." Tumalikod si Althea nang hindi sumasagot. Isang patak ng ulan ang biglang pumatak sa kanyang kamay, malamig na parang sampal, ngunit parang isang paggising din sakto namang nagring ang telepono ni Althea. "Si Rafael. Nasaan ka? Hindi ka pa umuwi?" Tumingin si Althea sa bakanting bakuran, dahan-dahang sumagot, "Nasa bahay ako, pero parang wala na ako sa sarili ko." Ang chismis ay isang bagay na hindi nakikita ngunit kasing talas ng kutsilyo. At ang mas nagpapadelikado rito ay kapag ipinapasa ito sa pamamagitan ng bulungan at mapanuksong ngiti. Isang mainit na tanghali na malengke si Althea gaya ng dati. Pagdating niya, ramdam na ramdam niya ang kakaibang hangin. Ang mga babaeng nagsitsismisan ay biglang tumahimik nang lumapit siya. Nagpanggap ang tindera ng isda na inaayos ang paninda. Ang tindera sa kabilang pwesto ay yumuko at nagbilang ng perang hindi naman kailangang bilangin. Hindi nagtanong si Althea, hindi rin kumibo. Tahimik lang siyang namili, nagbayad at umuwi. Ngunit sa kanyang likuran, umalinggaw ang boses ng isang babae, sinadyang hindi gaanong malakas para marinig ng buo, pero hindi rin gaanong mahina para hindi marinig. Ang pinakamasama ay ang magkaroon ng masamang reputasyon sa harap ng mga patay. Umuwi si Althea na nanginginig pa rin ang mga kamay. Ibinaba niya ang basket, dumiretso sa kwarto, at isinara ang pinto. Hindi siya umiyak, ngunit pakiramdam niya ay pinipiga ang kanyang dibdib, na para bang may pumipigil sa kanyang paghinga.
Gabi na nang umuwi si Mang Arturo. Galing siya sa simbahan sa Cebu, may dalang prutas at saa, gaya ng kanyang buwanang gawi para gumaan ang loob. Ngunit sa pagkakataong ito, may sinabi sa kanya ang mga tao sa simbahan na pag-uwi niya, wala siyang kibo, isinabit lang ang damit at matagal na naupo sa kanyang kwarto. Dinalhan siya ni Althea ng tubig, kumatok, ngunit hindi siya sumagot. Binuksan niya ang pinto at nakita niyang nakatingin ito sa isang lumang litrato, bumubulong na tila may sinasabi, "Patawarin mo ako, sana buhay ka pa." Tumalikod si Althea. Naintindihan niya na ang pagkamatay ng ina ni Rafael ay hindi lang nag-iwan ng puwang, kundi isang tahimik na paalala sa lahat ng bagay na hindi dapat mangyari. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, napanaginipan ni Althea ang biyenan niyang hindi niya nakilala. Sa panaginip, nakatayo ito sa paanan ng kama, hindi naninisi, hindi galit. Umiiyak lang ito, at bawat patak ng luha ay lumilikha ng isang matinis na tunog na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kinabukasan, nilagnat si Althea, buong umaga siyang walang malay. Nagtimpla si Mang Arturo ng salabat, nilagyan siya ng basang bimpo sa noo, at inalagaan siya. Pareho silang hindi nagsasalita. Ngunit ang paraan ng pagbawi niya ng kamay ng hawakan ito ni Althea ay parang isang saksak sa puso. "Kailangan ko munang umalis dito," mahinang sabi ni Althea nang magising. Hindi nagulat si Mang Arturo, tumango siya, "Alam ko, kailangan ko ring lumayo sa lahat." Hindi sila nagkatitigan ng matagal. Pareho nilang alam na kung magkakatitigan sila, guguho ang lahat ng natitira. Ngunit sakto namang tumunog ang telepono. Si Rafael. Malinaw na narinig ang boses niya sa speaker dahil hindi pa ito na-off ni Althea. "Makakauwi ako ng 2 linggo, nakabook na ang flight ko. Sa susunod na linggo, uwi na ako." Natigilan si Althea. Napatayo si Mang Arturo. Walang makapagsalita. Biglang naging napakaliit ng bahay para sa 3 tao, isang batang hindi pa nabubuo, at isang katotohanang hindi maaaring takasan magpakailanman. Dumating si Rafael isang Sabado ng hapon, kasabay ng paglubog ng araw sa lumang bubong. Ang kaluskos ng maleta sa sahig ay umalingaw-ngaw na parang babala ng paparating na gulo. Tumakbo si Althea para salubungin siya, pilit ang ngiti habang niyayakap ang asawa. Sinubukan niyang maging natural, ngunit ang mga kamay na yumakap kay Rafael ay hindi kasing higpit ng dati. Ang puso niya ay kumakabog hindi sa tuwa kundi sa takot, isang takot na parang lubid na nakabitin sa kanyang ulo, naghihintay lang ng isang bahagyang ihip ng hangin. Lumabas si Mang Arturo. Yumuko si Rafael para magbigay galang, niyakap ng bahagya ang ama, may kaunting pag-alinlangan sa kanyang ngiti. Siguro dahil pumayat ito ng husto. Siguro dahil may kung anong sarado sa mga mata nito, hindi tulad ng dati kapag inihahatid siya. Nagluto si Althea ng malaking handa para sa pagbabalik ni Rafael. Puno ang mesa ng mga paborito niyang pagkain, sinigang, adobo, at pritong isda, ngunit walang gaanong kumain. Mabigat ang hangin, palutang-lutang ang mga salita. Ngumiti si Rafael, ngunit sinusuri ng kanyang mga mata ang bawat kilos ni Althea, ang pag-aalangan kapag kumukuha ng pagkain, ang paraan ng pag-iwas niya sa kanyang tingin. Tumingin siya kay Mang Arturo, ang kanyang amang tahimik buong hapunan, hindi man lang ginalaw ang baso ng alak sa kanyang harapan. Nang gabing iyon, nang silang dalawa na lang ang nasa kwarto, niyakap ni Rafael si Althea, bumulong, "Miss na kita." Nakahiga si Althea sa kanyang mga braso, naninigas ang buong katawan. "Miss na rin kita." Mahina niyang sagot ngunit hindi tugma sa kanyang mga mata. Hinalikan siya ni Rafael sa noo at nakatulog dahil sa pagod. Ngunit si Althea ay dilat buong gabi, nakatingin sa kisame, mahigpit ang hawak sa kumot. Alam niyang tapos na ang mga araw ng katahimikan. Kinabukasan, lumabas si Rafael para mamili. Habang nagliligpit si Althea ng kwarto, nahulog niya ang kanyang maliit na talaarawan. Nagmamadali niya itong pinulot, halos huminto ang tibok ng kanyang puso. Hindi pa niya naitatago nang bumukas ang pinto, mas maagang bumalik si Rafael kaysa inaasahan niya. Nakita nito ang kwaderno sa kanyang kamay. "Ano yan?" tanong nito habang nakangiti. Itinago ito ni Althea sa kanyang likuran, "Wala. Mga notes lang." Tumango si Rafael ngunit hindi na simple ang tingin sa kanyang mga mata. Nang tanghalian, kaswal siyang nagtanong, "Mukhang pagod ka nitong mga nakaraang araw, pumayat ka pa, may problema ba?" Kinagat ni Althea ang kanyang labi at umiling, dahil lang siguro sa panahon. Hindi na nagsalita pa si Rafael, ngunit ng gabing iyon, tahimik siyang lumabas sa beranda para manigarilyo,
kahit hindi naman siya naninigarilyo dati. Ang lamig ay tumagos sa kanyang damit, ngunit ang mas tumagos sa kanyang puso ay isang hindi maipaliwanag na pakiramdam, isang pakiramdam na nagbago na ang bahay na ito, na ang kanyang asawa ay tila hindi na kanya. 3 araw pagkatapos bumalik ni Rafael, tila normal pa rin ang lahat sa bahay, kung hindi mo masyadong papansinin. Nagluluto pa rin si Althea, naglalaba at mumingiti sa tamang oras. Nagbabasa pa rin si Mang Arturo tuwing umaga, nagdidilig ng halaman tuwing hapon, at si Rafael ay patuloy na nagmamasid sa katahimikan. Hindi siya nagtatanong, hindi naninisi, hindi naghahalungkat, ngunit bawat pagtatama ng kanilang mga mata, bawat maliit na tanong ay parang dahan-dahang pagbabalat sa kaluluwa ni Althea. Nasa beranda ka ba noong tumawag ako? Sabi mo nasa loob ka ng bahay. Medyo maalat ang ulam ngayon. Ganito ka pa rin ba magluto? Saan natutulog si Papa ngayon? Hindi na ba niya ginagamit ang dati niyang kwarto? Sumasagot si Althea. Laging tuloy-tuloy ngunit tuyo ang kanyang lalamunan na parang lumulunok ng liha. Pakiramdam niya ay isa siyang kuneho sa hardin, nagkukunwaring kumakain ng damo habang minamasdan ang isang soro na papalapit. Nang gabing iyon, habang nasa banyo si Althea, pumasok si Rafael sa sala, kung saan nakalagay ang lumang litrato ng pamilya, si Rafael noong bata, si Mang Arturo at ang yumaong asawa. Kinuha niya ang frame para punasan, ngunit may napansin siyang kakaiba, isang bahid na parang marka ng daliri sa salamin, napakaliit ngunit 2 magkatabing marka, isang malaki at isang maliit. May mali. Nagsimulang alalahanin ni Rafael ang maliliit na detalye. Ang posisyon ng unan sa kama ni Mang Arturo ay nagbago. Ang bintana sa kwarto ng kanyang ama na dati laging sarado, ngayon ay laging bahagyang bukas tuwing gabi. At ang tingin ni Althea sa tuwing dumarating si Mang Arturo ay hindi tingin ng isang manugang. Nang gabing iyon, hindi natulog si Rafael. Tahimik siyang nakahiga, nakatalikod kay Althea. Mahigpit ang hawak niya sa telepono, ngunit walang tinatawagan. Binuksan niya ang maliit na kamera na dati niyang ginagamit para sa kanyang trabaho. Ang maliit na wireless camera, na kasing laki lang ng takip ng bote, ay nasa loob na ngayon ng kanyang maleta. Kinabukasan, habang namamalengke si Althea, naiwan si Rafael sa bahay. Sinabi niyang pagod siya. Nang mawala na ang tunog ng bisikleta, ikinabit niya ang kamera sa sulok ng aparador ng libro, nakatutok sa pasilyo patungo sa kwarto ni Althea. Hindi sigurado si Rafael kung ano ang hinahanap niya, ang alam niya lang ay mababaliw siya kung hindi niya ito gagawin. Umuwi si Althea at tila walang nagbago. Ngunit nang dumaan siya sa kwarto ni Rafael, natigilan siya. Ang litrato sa mesa ay nagbago ng posisyon. Napagtanto niyang sinisimulan ng sundan ni Rafael ang kanilang mga yapak, at sa unang pagkakataon, isang kislap ng takot ang lumitaw sa kanyang mga mata. Dahil alam ni Althea, ang huling tali sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan ay malapit ng maputol. Sa ika-4 na gabi mula nang ilagay ni Rafael ang kamera, nakaupo siya sa kwarto, may suot na earphones, nakatutok sa screen ng kanyang telepono. Umaambon sa labas, ang tunog ay parang walang katapusang tibok ng isang pusong naghihintay ng pag-amin. Malabo ang kuha ng kamera, ngunit mas malinaw pa sa anumang salita. Sa maliit na frame, binuksan ni Mang Arturo ang pinto at lumabas na may suot na manipis na damit. Lumabas din si Althea mula sa kabilang kwarto, may dalang baso ng maligambam na tubig at inilagay ito sa mesa sa pasilyo. Isang napakaikling sandali ngunit malinaw, ipinatong ni Mang Arturo ang kanyang kamay sa balikat ni Althea habang dumadaan at huminto. Lumingon si Althea, nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang salita, walang anumang kilos na lumampas sa linya, ngunit ang kanilang mga tingin ay lumampas sa lahat ng hangganan ng moralidad. Itinigil ni Rafael ang video, ang puso niya ay parang pinipiga. Walang konkretong ebidensya, walang malinaw. Ngunit sinasabi sa kanya ng kanyang kutob na may nangyari sa pagitan nilang dalawa, isang bagay na hindi nararapat sa isang normal na pamilya. Kinabukasan, walang sinabi si Rafael, ngunit nagbago siya, bihira na siyang umiti. Mas matagal na siyang umuupo sa tabi ni Althea, ang kanyang mga mata ay hindi na malambing kundi mapanuri. Sa tuwing nagsasalin ng tubig si Althea, kumukuha ng kanin o dumadaan sa pinto, tinitandaan ito ni Rafael. Bawat hakbang, bawat hininga, pakiramdam ni Althea ay nakikita siya, inilalantad, sinusuri. Namuhay siyang parang anino, at ang masaklap, ang aninong ito ay nanginginig habang naghihintay na mabunyad. Napansin iyon ni Mang Arturo. Isang hapon, nagkakape sila ni Rafael.
Hindi tumingin ng diretsyo ang matanda at nagtanong, may gusto ka bang itanong sa akin? Matagal siyang tiningnan ni Rafael. Gusto kong itanong ang lahat, anong ginawa niyo? Alam niyo ba kung gaano siya nagbago? Ang batang dinadala niya ba ay, ngunit lahat ng iyon ay nanatili sa kanyang lalamunan. Sa halip, isang tuyo at malamig na pangungusap ang kanyang sinabi, sa tingin ko, naging masyadong malapit kayo ni Althea. Hindi tumanggi si Mang Arturo, hindi kumibo, yumuko lang at nagsalin pa ng tsaa, bahagyang nanginginig ang kamay. May mga bagay na hindi dapat maging malapit, dahan-dahan niyang sabi. Pero kung nandito ka lang, baka hindi ito nangyari. Tumayo si Rafael at umalis, hindi dahil sa galit kundi dahil sa takot. Takot sa katotohanang papalapit na, takot na baka hindi niya kayanin ang mga susunod na mangyayari kung bubuksan niya ang lahat. Nang gabing iyon, nagsusuka si Althea sa banyo. Narinig ito ni Rafael ngunit hindi siya pumasok. Nakatayo lang siya sa labas, mahigpit ang hawak sa kanyang kamao, nakasandal sa pader, at umiikot ang kanyang isipan. Isang ideya ang biglang pumasok, nakakabaliw ngunit malinaw, kung buntis siya, sigurado bang akin ang batang iyan? Walang sinabihan si Rafael, kahit si Althea o si Mang Arturo. Ngunit kinaumagahan, habang tulog pa si Althea, dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto at pumunta sa suklay ni Althea sa banyo. Kumuha siya ng 3 mahahabang hibla ng buhok, maingat na ibinalot sa papel, at isinilid sa bulsa ng kanyang damit. Hindi siya umiyak, hindi nanginig, tanging ang nakakatakot na katahimikan ng isang lalaking nakatayo sa bingit ng bangin, sa isang panig ay ang katotohanan, at sa kabilang panig ay isang madilim na kawalan. Maagang bumiyahe siya patungong Quezon City. Pumunta siya sa isang pribadong testing center, kung saan hindi kailangan ng totoong pangalan. Ibinigay niya ang sample ng buhok, pinunan ang impormasyon para sa isang paternity test. Tiningnan siya ng doktor, akmang magtatanong ngunit umiling siya, hindi na kailangan ng paliwanag, resulta lang ang kailangan ko. Pagbalik niya, tanghali na. Nakaupo si Althea sa beranda, minamasahe ang kanyang noo, maitim ang ilalim ng mga mata. Tumingala siya at nakita ang asawa, ngunit hindi na magawang abutin ng kanyang mga mata ang tingin nito. May isang bagong distansya sa pagitan nila, hindi nakikita ngunit matalas. Hindi siya niyakap ni Rafael, hindi nagtanong, sinabi lang, pagod ako, huwag mo akong gisingin. Tumango si Althea, ngunit tumulo ang luha pagtalikod nito. Hindi na niya alam kung nasaan siya, sa bahay ba ng kanyang asawa o sa bingit ng pagguho. Hindi niya alam kung ano ang mas nakakatakot, ang parusa o ang pagpapatawad. Pagsapit ng gabi, lumabas si Mang Arturo sa likod bahay. Sumunod si Althea. May gusto siyang sabihin, kahit ano, ngunit nanikip ang kanyang lalamunan. Hindi lumingon si Mang Arturo, sinabi lang, sabihin mo na sa kanya, bago pa lumala ang lahat. Bumulong si Althea na parang nananaginip, natatakot po ako. Tumingala ang matanda, garalgal ang boses, natatakot din ako, pero darating ang panahon na hindi ka na maililigtas ng takot. Nang gabing iyon, napanaginipan ni Althea na nakatayo siya sa gitna ng isang nasusunog na bahay. Nasusunog ang bawat litrato ng pamilya, bumabagsak ang bawat pinto, at si Rafael ay nakatayo sa dulo ng pasilyo, ang kanyang mga matay nag-aalab na parang apoy. Sumigaw siya ngunit walang boses na lumabas. Sa tabi niya, nakaluhod si Mang Arturo, yakap ang kanyang lumalaking tiyan, may dugong umaagos sa pagitan ng kanyang mga binti na parang isang hiwa ng tadhana. Bigla siyang nagising, basang-basa ng pawis. Sa labas, nakaupo si Rafael sa beranda, may hawak na sigarilyo sa isang kamay, at isang nakatuping papel sa kabilang kamay. Makukuha ang resulta ng test sa loob ng 3 araw, at mula ngayon hanggang doon, bawat minutong lumilipas ay isang pagpapahirap. Lumipas ang 3 araw na parang isang mahinang lagnat. Tuwing umaga, gumigising si Althea na hindi alam kung para saan pa siya nabubuhay, para ba sa hindi pa naisisilang na anak, sa kanyang asawa, o sa isang bagay na hindi niya magawang pangalanan. Si Mang Arturo ay nanatiling kalmado sa isang kakaibang paraan, mas lalo pang naging tahimik. Sa tuwing tinitignan siya ni Althea, nakikita niya sa mga mata nito ang isang sakit na kasing lalim ng bangin, isang paghahanda na tila naghihintay siya ng kanyang hatol. Nang hapong iyon, nakatanggap ng tawag si Rafael. Wala siyang sinabi kaninuman, nagbihis lang at tahimik na umalis. Pinanood siya ni Althea mula sa bintana, nanginginig ang buong katawan. Hindi siya nagtanong dahil alam niya ang sagot. Bumalik si Rafael ng padilim na. Bahagyang nasisinagan ng ilaw ang bakuran, ngunit sa kanyang mga mata, madilim na ang mundo. Hawak niya ang isang puting sobre, walang pangalan, walang sulat,
tanging isang pulang selyo at isang pirasong papel sa loob. Binuksan niya ito, binasa at muling tiniklop. Hindi siya sumigaw, hindi nagwala, hindi nagtanong, naupo lang sa upuan, nakatingin sa hardin, ang kamay ay kinuyumos ang papel hanggang sa malukot ito. Lumapit si Althea, tumayo sa likuran niya. Alam mo na, hindi ba? Hindi lumingon si Rafael, ang boses niya ay mabigat na parang lupang guguho. Humikbi si Althea na parang nawalan ng hininga. Hindi ko sinasadya. Tumawa si Rafael, isang tawang mas masakit pa sa sigaw. Hindi sinasadya? Alam mo ba noong nag-book ako ng flight pa uwi, kung gaano ko inaasam na yakapin ang batang to? Ako. Gustong magsalita ni Althea, ngunit iyon lang ang lumabas sa kanyang bibig. Iniisip ko na kaya kitang patawarin, sabi ni Rafael, pantay ang boses. Kung isang saglit na damdamin lang, isang tingin, isang pagtibok ng puso. Pero ito. Tumayo siya at ibinigay sa kanya ang papel. Binasa ito ni Althea, naglalabo ang mga mata, kinukumpirma ng DNA test ang ugnayan bilang ama at anak sa pagitan ni Arturo at ng fetus. Ang papel ay naging parang kutsilyong pumutol sa huling hiblang nag-ugnay sa kanilang tatlo. Pumasok si Rafael sa kwarto para mag-impake. Tumakbo si Althea at hinawakan ang kanyang braso. Saan ka pupunta? Hindi ko alam. Hindi siya tiningnan ni Rafael, ang alam niya lang ay hindi siya makahinga rito. Pakiusap, pakinggan mo ako. Nakinig ako sa iyo sa loob ng 1 taon. Lumingon si Rafael, namumula ang mga mata. Ngayon, hayaan mo naman akong manahimik. Hinila niya ang maleta at lumabas ng pinto. Sa beranda, naghihintay si Mang Arturo, hindi nagsasalita. Huminto si Rafael at tiningnan ang kanyang ama. Ang mga mata ng dalawang lalaki, isang bata at isang matanda, ay nagbanggaan na parang dalawang martilyong sabay na pumukpok sa iisang pako ng tadhana. Sinira niyo ang pamilyang ito, mahinang sabi ni Rafael. Pero hindi ako sigurado kung sino ang pinakakaawa-awa sa ating tatlo. Naglakad siya palayo, at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakita ni Althea si Mang Arturo na lumuhod. Hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa pagyuko ng isang taong minsay nawalan ng lahat at hindi na kailanman maibabalik pa. Nagising si Althea mula sa isang magulong tulog, mabigat ang ulo, tuyo ang lalamunan, at namamaga ang mga mata. Ang bahay ay sobrang tahimik na naririnig niya ang tiktak ng orasan, bawat tunog ay parang kutsilyong humihiwa sa nawalang oras. Umalis na nga si Rafael. Walang laman ang kabilang bahagi ng kama, walang amoy niya, walang pamilyar na tunog ng kanyang paghinga. Tanging isang malamig na unan at mga alaalang naging bato. Lumabas si Althea sa kwarto, nakayapak at magulo ang buhok. Dinaanan niya ang pasilyo, ang daan na dati niyang tinatahak tuwing umaga para dalhan ng pagkain si Mang Arturo. Ngayon, bawat baldosa ay parang tumatapak sa alaala, nagpapaalala sa bawat pagdampi ng kamay, bawat maulang gabi, bawat tingin na hindi dapat. Tumayo siya sa harap ng kwarto ni Mang Arturo at marahang kumatok. Walang sumagot, kaya't itinulak niya ang pinto. Nakaupo itong hindi gumagalaw sa harap ng lumang altar. Patay na ang lampara, tanging ang usok na lang ng insenso ang natitira. Sa mesa, may isang liham sa tabi ng isang picture frame. Lumapit si Althea at nagulat, mga titulo ng lupa, lahat ng ari-arian ay tinipon nito at inilagay sa harap ng litrato ng yumaong asawa. Ang liham ay walang sobre, may ilang linya lang, patawarin mo ako. Hindi lang ikaw ang pinagtaksilan ko, kundi pati si Rafael. Huli na para bawiin ang lahat, pero sana sa susunod na buhay, maging karapat-dapat akong mahalin, hindi isang taong naglilibing ng pag-ibig na parang kasalanan. Napaluhod si Althea, kinuha ang sulat, at bumuhos ang kanyang luha, hindi lang para sa matanda kundi para sa kanyang sarili. Naintindihan niya, sa gitna ng kalungkutan at pagnanasa, kumapit siya sa maling anino, at ngayon, ang natitira ay ang kabayaran ng katotohanan. Nang gabing iyon, binalot ng dilim ang buong bahay. Hindi binuksan ni Althea ang ilaw. Naupo siya sa gitna ng sala, yakap ang kanyang tiyan. Marahan siyang sinipa ng sanggol. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa tiyan, nanginginig ang boses, "Anak, isinilang ka man mula sa pagkakamali, hindi ko hahayaang lumaki ka sa pagsisisi. Kahit lahat sila ay tumalikod, hindi kita iiwan." Sa labas, nakaupo si Mang Arturo sa beranda, nakatingin sa madilim na kawalan. Hindi siya uminom ng gamot, hindi kumain, nakaupo lang na parang naghihintay ng hatol mula sa langit. Umihip ang hangin, nagsimulang umambon.
At nang gabing iyon, walang natulog, walang nagsalita, tanging isang makapal at mabigat na katahimikan na parang isang kabaong na naglilibing sa kanila ng buhay. 3 taong humihinga pa. 1 linggo pagkatapos umalis ni Rafael, kumalat ang tsismis tungkol kay Althea na parang kabute pagkatapos ng ulan. Sa una, bulong-bulungan lang sa palengke. Sumunod, ang mga lalaking nag-inuman sa hapon ay nag-uusap tungkol sa matanda't bata, walang pinatawad. Sa huli, nakarating ito sa ina ni Rafael, si Aling Elena, na nakatira kasama ang kanyang anak na babae sa Davao City, halos 100 kilometro ang layo. Umuwi siya agad ng gabing iyon nang walang pasabi. Huminto ang sasakyan sa harap ng bahay ng 4 oras ng madaling araw. Nang buksan ni Althea ang pinto, nakita niya ang isang payat na babae na may mga matang nag-aapoy. Natigilan siya. May mukha ka pa palang magbukas ng pinto, nagginitnit na sabi ni Aling Elena. Ako po. Patawad po. Huwag mo akong tawaging nanay. Siguro dahil patay na ang nanay mo kaya mo nagawa ang walang hiyang bagay na ito. Lumuhod si Althea, hindi na tumulo ang luha. Naubos na ito ilang araw na ang nakalipas. Hindi pumasok si Aling Elena sa bahay, tumayo lang siya sa gate at kinuha ang isang bunton ng papel mula sa kanyang bag. Kopya ito ng DNA test na ipinadala sa kanya ni Rafael sa Messenger. Hindi ko alam kung anong gayuma ang ginamit mo sa kanya, pero ang batang iyan sa tiyan mo ay isang mansa. Ako. Nakatayo si Mang Arturo sa likod ng pinto, hindi magawang lumabas. Narinig niya ang lahat, bawat salitang lumabas sa bibig ng babaeng minsan siyang tinawag na mahal sa loob ng 30 taon. Sumigaw si Aling Elena, lumabas ka dyan. Anong ginagawa mo? Pipi ka ba? Hayaan mong tanungin kita kung tao ka pa ba? Hindi sumagot si Mang Arturo, hindi rin umiyak. Tahimik niyang isinara ang pinto, na parang ikinukulong ang sarili sa isang bilangguang siya mismo ang gumawa. Mula noon, nagsidatingan ang mga kamag-anak. Si Tio Armando mula sa probinsya, si Tio Nestor mula sa kabilang bayan, lahat ay may dalang opinyon at mapanghusgang tingin. May nagsabing dapat ipa-abort ni Althea ang bata, may nagmungkahing ibenta ang bahay at ipasok si Mang Arturo sa home for the aged. May gustong tumawag ng pulis dahil sa incest. Nakaupo si Althea sa gitna ng bahay, nakapatong ang mga kamay sa kanyang tiyan, walang kibo. Hindi siya pinapatay ng opinyon ng mga tao gamit ang kutsilyo, kundi gamit ang mga tingin na parang hindi nakikitang talim. Ang mga bata na dumadaan sa gate ay nambabato at sumisigaw ng anak sa labas. Anak ng incest. Nang gabing iyon, kinuha ni Mang Arturo ang kanyang ipon, naglagay ng 20,000 piso sa harap ng pinto ni Althea kasama ang isang maliit na papel. Umalis ka na. Hindi kita kayang protektahan. Pero gusto kong maprotektahan mo ang anak mo. Pagkabasa nito, nanatiling hindi gumagalaw si Althea hanggang umaga. Pagsikat ng araw, inayos niya ang kanyang mga damit. Hindi niya tiningnan si Mang Arturo, hindi rin nagpaalam, mag-isa siyang lumabas ng gate. Dala ang kanyang malaking tiyan. Ang gate na dati nagdala sa kanya sa isang bagong buhay, ngayon ang gate na nagtulak sa kanya sa isang bangin na walang katapusan. Nakatingin si Aling Faye, mahinang sinabi sa katabi, saan ka man pumunta, dala mo ang kahihiyan. Narinig ito ni Althea ngunit hindi siya lumingon. Dahil ngayon, ang kahihiyan ay hindi na kasing sakit ng dati. Ang mas masakit ay ang paraan kung paano ginamit ng mga taong dati niyang tinuring na pamilya ang kanilang mga bibig bilang kutsilyo para saksakin siya sa puso. Umupa si Althea ng isang maliit na kwarto sa bayan ng San Miguel, halos 50 kilometro ang layo, kung saan walang nakakakilala sa kanya, walang tumatawag sa kanya ng may pang-aalipusta. Ang kwarto ay 10 metro kwadrado lamang, nagbabalat ang pintura, mababa ang kisam, at may common na banyo, ngunit dito, walang mapanuring mga mata, walang sigaw na, anak sa labas. Ginamit niya ng matipid ang perang iniwan ni Mang Arturo, kumakain ng instant noodles, bumibili ng murang gatas, at naghanap ng trabaho sa isang maliit na kainan. Ang may-ari, isang babaeng lampas 40, ay tumingin sa kanyang tiyan, bumuntong hininga, ngunit tinanggap pa rin siya. Basta kaya mong magtrabaho, tatanggapin kita. Hindi ako magtatanong. Sa araw, nagtatrabaho siya, sa gabi, nagsusulat sa kanyang talaarawan. Ang mga salitang dati niyang ginagamit para sa isang lihim na pag-ibig, ngayon ay mga salita para hindi siya mabaliw. Sumusulat siya para sa sarili, para sa kanyang anak, at para sa lalaking nag-iwan sa kanya sa gitna ng isang nag-uusig na karamihan. Anak, hindi ko alam kung ako ba ay isang makasalanan o isang biktima,
pero kung wala na akong ibang tao sa mundong ito, nandyan ka pa rin. Lumalaki ang kanyang tiyan, sumasakit ang likod ni Althea, namamaga ang mga paa, at hindi pa rin nawawala ang pagduduwal. Isang araw, habang naghahain ng mami, nahilo siya at bumagsak. Tinulungan siya ng may-ari, sinabihang magpatingin, ngunit umiling si Althea, okay lang po, pagod lang. Ang totoo, wala siyang insurance, walang at takot pumunta sa ospital dahil baka makilala siya. Namuhay siyang parang anino, nawawala sa gitna ng syudad ngunit ganap na hindi nakikita. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi, bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa tiyan, nanigas ang kanyang tiyan. Pilit siyang naglakad, yakap-yakap ang tiyan, hindi magawang sumigaw. Walang pumansin sa kanya dahil abala ang lahat at inakala ng marami na isa lang siyang palaboy. Nakauwi siya sa kanyang kwarto at bumagsak sa sahig, umiiyak. Anak, huwag mo akong iwan. Ang kanyang kapitbahay, isang matandang mag-isa, ay narinig ang ingay at sinira ang pinto para pumasok. Tumawag siya ng ambulansya. Dinala si Althea sa pinakamalapit na health center at narinig lang ang sinabi ng doktor bago siya mawalan ng malay, malubhang banta ng pagkalaglag. Kung hindi natin ito maagapan, parehong mawawala ang ina at ang anak. Nagising si Althea pagkatapos ng 7 oras. Sinabi ng doktor na ligtas na siya ngunit kailangan niya ng kumpletong pahinga. Hindi nagtanong si Althea tungkol sa bayarin, alam niyang bukas ay wala na siyang pera, trabaho o tirahan. Ngunit nang dalhin ng nurse ang lugaw, nakita niya sa tabi niya si Mang Arturo. Nakaupo ito roon, malalim ang mga mata, hindi ahit, luma ang damit, at nanginginig pa rin ang mga kamay. Ngunit ang kanyang mga mata ay mata ng isang ama, hindi na ang lalaki mula sa nakaraan. Wala nang pagnanasa, tanging pagsisisi at pagmamahal. Umiyak si Althea. Tay, paano niyo po nalaman na nandito ako? Hindi siya sumagot, kinuha lang niya mula sa kanyang bulsa ang isang peres ng puting medyas ng sanggol at inilagay sa kanyang kamay. Hindi mo kailangang patawarin ako, sabi nito, kailangan mo lang iligtas ang apo ko. 3 araw pagkatapos lumabas ng ospital, hindi pa rin makatayo ng maayos si Althea. Umupa si Mang Arturo ng mas maliit na kwarto malapit sa ospital para maalagaan siya. Nagluto siya ng lugaw, nagtimpla ng gatas, naglaba, at pinunasan si Althea na parang isang amang nag-aalaga sa kanyang anak na babae. Walang paliwanag, walang pagtatama ng mga mata. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na pagtatago, kundi ang tanging bagay na pumipigil sa kanila na mas lalo pang masira. Minsan, nagtanong si Althea, Tay, gusto niyo po bang itago ang anak ko? Walang pag-aalinlangan siyang sumagot, hindi, pero gusto kong iligtas ang aking konsensya. Tumango siya. Huli na ang lahat ng sagot, ngunit hindi na siya nag-iisa. Bumalik si Rafael sa kanilang bayan pagkatapos ng 1 linggong pagkawala. Wala na ang galit, hindi na siya sumisigaw. Tahimik siyang nakipagkita sa isang abogado. Maaari ba siyang humiling ng solong pangangalaga sa bata kapag naipanganak na ito? Maaari ba niyang kasuhan si Mang Arturo dahil sa pang-aabuso sa kanyang posisyon sa pamilya? Ang sagot ay, ngunit napakakomplikado. Dahil si Althea ay nasa tamang edad at may sariling pagpapasya. At sa batas, ang isang relasyon sa pagitan ng 2 matatanda, kahit na biyenan at manugang, ay hindi madaling parusahan kung walang ebidensya ng pamimilit. Nadismaya si Rafael. Ngunit nagpasya pa rin siyang umalis. Kailangan niyang makita si Althea, kailangan niyang harapin ang lahat, hindi para mag-iwan ng galit, kundi para makuha ang karapatan sa bata. Nang bumaba si Rafael mula sa sasakyan, padilim na. Nagtanong siya sa ilang tao, ngunit walang nakakakilala. Nang ipakita niya ang litrato ni Althea sa kanyang telepono, tumango ang isang tindera. Yung babaeng iyon ay nasa kwarto bilang 4 sa dulo, pero may kasama siyang matandang lalaki ngayon, hindi ko alam kung ano niya. Lumakad si Rafael patungo sa pinto. Nakasara ito, walang tunog ng AC, walang boses. Kumatok siya ngunit walang sumagot. Kumatok siya ulit. Tahimik pa rin. Aalis na sana siya nang bahagyang bumukas ang pinto. Nandoon si Althea, mas payat, malaki na ang tiyan. Sa likod niya ay si Mang Arturo, nakaupo. Nagkatinginan si Rafael at Althea, at muling nagkasama ang 3 sa isang frame. Ngunit hindi na sila pamilya, kundi 3 basag na piraso na pinagdugtong ng isang lamat na hindi na kailanman maghihilom. Anong kailangan mo? Tanong ni Althea. Kinuha ni Rafael ang isang papel mula sa kanyang bulsa. Hindi kita kakasuhan, hindi ko rin siya kakasuhan. Pero alagaan ko ang bata.
Natigilan si Althea. Ilalayo mo siya sa akin. Tumango si Rafael. Isilang mo siya, aalagaan ko siya, para maging quits na tayo. Umubo si Mang Arturo at tumayo. Rafael. Hindi ko hahayaang gawin mo yan. Lumingon si Rafael. Wala ka ng karapatan. Buong buhay mo akong tinuruan kung paano maging tao, tapos ikaw mismo ang unang yumapak sa moralidad. Yumuko si Mang Arturo, hindi nagsalita. Umatras si Althea habang yakap ang tiyan. Umalis ka na, wala akong pipirmahan. Sumingkit ang mga mata ni Rafael, kung ganoon, hayaan nating ang korte ang magdesisyon. Tumalikod siya at umalis. Sumara ang pinto sa kanyang likuran, mabigat na parang bato. Napaupo si Althea sa sahig, humihingal. Sumipa ang sanggol sa kanyang tiyan. Ipinatong niya ang kanyang kamay dito, nanginginig. Ang buhay na ito ba ay isisilang sa isang pamilya o sa isang hatol? 2 linggo pagkatapos ng kanilang pagkikita, nakatanggap si Althea ng sobre mula sa korte. Nasa loob ang isang subpoena para sa isang pagdinig tungkol sa kustodiya ng bata. Ang nagsampa ay si Rafael de la Cruz, ang kinakasuhan ay si Althea Ramirez. Hinawakan niya ang papel, nanginginig ang mga kamay na hindi na niya ito mabasa ulit. Hindi pa naisisilang ang bata, ngunit ang kapalaran nito at ang sa kanya ay malapit nang ilagay sa isang timbangan. Wala akong abogado, bulong ni Althea. Narinig ito ni Mang Arturo at nanahimik buong araw. Pagsapit ng gabi, bumili siya ng ballpen at umuwi para magsulat ng isang petisyon. Kinabukasan, personal siyang pumunta sa isang tanggapan ng libreng serbisyong legal sa Maynila. Iniwan niya ang petisyon, ako, si Arturo de la Cruz, ang ama ng batang ito. Inaako ko ang lahat ng responsibilidad sa harap ng batas, kusang loob kong ibibigay ang lahat ng aking ari-arian at tatanggapin ang anumang parusa, hiling ko lang na huwag ilayo ang bata sa kanyang ina. Hindi makapaniwala ang batang abogado. Inaamin niyo po ba ang kasalanang incest? Tumango si Mang Arturo. Matanda na ako. Kung ang isang tao ay walang lakas ng loob na aminin ang kanyang kasalanan, kahit umabot pa siya ng 80, isa lang siyang katawang naglalakad. Tanong ng abogado, alam niyo po ba na kung maipapasa ito, maaari kayong makasuhan? Umiti siya, hindi ko na kailangan pang mabuhay ng matagal. Kailangan kong mabuhay ng tama kahit isang beses lang. Nalaman ito ni Althea nang umuwi si Mang Arturo na namumula ang mga mata. Binasa niya ang petisyon at napaupo. Baliw na kayo, sabi niya. Umiling ito. Gusto ko lang itama ang mali, hindi para mapatawad, kundi para manatili sa iyo ang anak mo. Matagal siyang nanahimik. Pagsapit ng gabi, bigla niya itong niyakap. Ang unang yakap pagkatapos ng lahat ng buwan ng katahimikan at pagdurusa. Hindi niyo po kailangang iligtas ako sa ganitong paraan, sabi niya habang humihikbi. Huwag niyo lang po akong iwan ulit. 1 linggo pagkatapos, nagsimulang mag-labor si Althea, 2 linggo bago ang inaasahan. Sunod-sunod ang sakit, malakas ang ulan, at huli dumating ang ambulansya. Dinala siya sa delivery room na may mababang presyon ng dugo at panganib ng pre-eclampsia. Sinabi ng doktor, kailangan nating isesaryan, pumirma na kayo sa consent. Unti-unting nawalan ng malay si Althea, nakapatong ang kamay sa tiyan. Anak, huwag mo akong iwan. Sa labas, si Mang Arturo ang pumirma. Naupo siya at yumuko na parang nagdarasal kahit hindi siya relihiyoso. Isang bagay lang ang kanyang binulong, kung may susunod na buhay, sana hindi ako magmahal ng maling tao. Muli, tumagal ng 2 oras ang operasyon. Pagod na pagod si Althea, ngunit umiyak ang sanggol. Isang maliit na iyak na lumakas ng lumakas, ang tanging tunog ng kaligtasan sa isang mundong puno ng paghuhusga. Isang malusog na batang babae. Inilabas si Althea sa kwarto, bahagyang iminulat ang mga mata, bumubulong, nasaan ang anak ko? Inilapit ng nurse ang sanggol at inilagay sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, umiti si Althea, hindi dahil nawala ang sakit, hindi dahil napatawad, kundi dahil sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, mayayakap niya ang isang nilalang na walang kasalanan. Isinilang mula sa kasalanan. Naganap ang paglilitis isang malamig na umaga. Ang korte ay maliit at luma, ngunit mabigat ang tensyon. Sa upuan, mag-isang nakaupo si Rafael, suot ang kulay abong suit, hawak ang mga dokumentong inihanda ng kanyang abogado. Matalim ang kanyang tingin. Dumating si Althea pagkatapos, karga ang kanyang maliit na anak na babae, dahan-dahang naglalakad, suot ang isang simpleng duster.
Maputla ang kanyang mukha pagkatapos manganak, ngunit may kakaibang kinang ang kanyang mga mata. Sa tabi niya ay si Mang Arturo, suot ang isang puting polo na lumana, bahagyang nakayuko, ang mga hakbang ay mabagal na parang papunta sa kanyang kamatayan. Binuksan ng hukom ang sesyon, idineklara ang dahilan, isang pagtatalo sa kustodiya ng isang bata. Ang nagsampa ay si Rafael de la Cruz, ang kinakasuhan ay si Althea Ramirez. Unang nagsalita ang abogado ni Rafael. Malinaw ang kanyang mga argumento, si Althea ay may kasaysayan ng depresyon, hindi matatag ang pag-isip habang buntis, at sa kasalukuyan ay walang kakayahang mag-alaga. Pinakamahalaga, ang bata ay isinilang mula sa isang hindi normal na relasyon na maaaring makaapekto sa kanyang pag-isip kung mananatili sa ina. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Tumayo ang abogado ni Althea, isang bata ngunit matatag na abogado. Kagalang-galang na hukom, ang sitwasyon ni Althea, gaano man ka-espesyal, ay hindi maaaring mag-alis sa kanyang karapatan na maging ina. Walang sinuman ang may karapatang kunin ang isang anak mula sa kanyang ina dahil lang sa kanyang nakaraan. Ang anumang kasalanan ay inako na ni Arturo. Si Althea ay isang babaeng naiwan sa kalungkutan sa isang malamig na tahanan sa loob ng isang taon. Hiningi ng korte ang salaysay ng bawat isa. Tumayo si Rafael, hindi ka karapat-dapat maging ina. Alam kong hindi ako maaaring maging ama niya, ngunit maibibigay ko sa kanya ang isang normal na pamilya, walang maruming nakaraan. Hinihiling kong ako ang mag-alaga sa kanya. Hinigpitan ni Althea ang yakap sa kanyang anak, gusto mo siyang kunin sa akin, para lang mabura ang isang mansa sa puso mo. Paano naman ako? Dinala ko siya sa sinapupunan ko sa loob ng 9 na buwan, handang mamatay para lang mabuhay siya. Ang mansang iyan, kasama ka rin sa gumawa niyan sa pamamagitan ng iyong pagkawala, ng iyong panlalamig. Natahimik ang buong silid. Humingi ng pahintulot si Mang Arturo na tumayo, garalgal ang kanyang boses. Ako ang may pinakamalaking kasalanan, hindi ako humihingi ng tawad, ngunit nakikiusap ako sa korte. Huwag ninyong kunin ang huling bagay na natitira sa kanya. Ang batang iyan ay bahagi ng kaluluwa ni Althea, walang sinuman ang makapag-aalaga sa kanya. Nagdeklara ang hukom ng 15 minutong pahinga. Lumabas si Althea sa pasilyo at naupo. Tulog ang kanyang anak. Nakatayo si Rafael sa di kalayuan, matagal siyang tiningnan. May kung anong nabasag sa kanyang mga mata, wala nang galit, tanging isang malalim na panghihinayang. Nang basahin ng hukom ang hatol, huminto ang paghinga ng lahat. Ipinagkaloob ng korte ang buong karapatan sa pag-aalaga ng bata kay Althea Ramirez. Si Rafael de la Cruz ay may karapatang bumisita anumang oras. Walang sapat na batayan para alisin ang karapatan ni Althea bilang ina. Umiyak si Althea, nanginginig na parang isang taong kahahawak lang sa huling piraso ng kanyang basag na puso. Walang sinabi si Rafael, lumabas siya ng silid, nahulog ang kanyang mga dokumento sa malamig na sahig. Napaupo si Mang Arturo, huminga ng malalim na tila pinahihintulutan ang sarili na mamatay para lang mabuhay ang mga natitira. 3 buwan pagkatapos ng paglilitis, lumipat si Althea sa isang maliit na bahay sa isang lugar na malayo sa lahat, malayo sa nakaraan at sa mapanuring dila ng mga tao. Ang bahay ay binili ni Mang Arturo mula sa huling ari-ari ang kanyang ibinenta, nakapangalan kay Althea. Mula noon, hindi na siya nagpakita. Nagpadala lang siya ng isang liham, kasama ang isang lumang kahon na gawa sa kahoy. Ang sulat, kahit nanginginig, ay malinaw. Umalis na ako, hindi para takasan ang lahat. Gusto kong mabuhay ka ng isang buhay na hindi na kailangang lumingon pa. Sa loob ng kahon ay mga lumakong tula. Kung sa tingin mo ay mayroon diyang karapat-dapat itago, itago mo. Kung gusto mong kalimutan, sunugin mo. Anak, patawarin mo ako kung hindi mo kaya, pero huwag mong kalimutang patawarin ang iyong sarili. Sa isang buhay, kung minsan ka lang magmahal, kahit mali, mas nabuhay ka pa kaysa sa libu-libong dumaan sa mundo na hindi man lang nakaramdam ng pagtibok ng puso. Ang iyong ama, Arturo de la Cruz. Binasa ni Althea ang sulat ng gabing iyon. Sa labas, umiihip ang hangin. Hindi siya umiyak, idinikit lang niya ang sulat sa kanyang dibdib at ipinikit ang mga mata. Sa kanyang bisig, mahimbing na natutulog ang kanyang anak. Kinabukasan, pumunta si Althea sa Civil Registry para ayusin ang birth certificate ng kanyang anak. Iniwan niyang blanko ang pangalan ng ama at pinangalanan niya itong Gabriela. Pinili niya ang pangalang iyon pagkatapos ng maraming gabi ng pag-isip. Dahil sa kabila ng lahat ng sakit, galit at pagkakamali, ang tanging gusto niyang dalhin ng kanyang anak ay kapayapaan.
Hindi na bumalik si Rafael, ngunit nagpadala siya ng regalo para sa unang kaarawan ng bata. Isang manikang gawa sa sinulid na siya mismo ang gumawa. Walang sulat, tanging isang postcard na may isang pangungusap, lagi lang akong nasa malapit, kahit hindi na ako tawagin ng nanay mo. Binasa ito ni Althea at itinago. Wala siyang galit. Nalagpasan na niya ang lahat ng iyon at balang araw, kapag malaki na ang kanyang anak, ikukwento niya ang lahat ng walang itinatago. Na hindi siya isinilang sa isang masayang pagsasama, ngunit iniligtas siya ng dugo at luha. Na ang kanyang lolo ay nagkamali, ngunit sinubukan niyang itama ito gamit ang lahat ng natitira sa kanya. At ang kanyang ina ay isang babaeng naligaw, ngunit nagawang bumangon mula sa dilim gamit ang sarili niyang mga kamay. Isang taon ang lumipas, sa puntod ni Mang Arturo, dinala ni Althea ang kanyang anak at nag-alay ng puting bulaklak. Matagal siyang naupo, ikinukwento sa kanyang anak ang tungkol sa isang taong nagkamali ng malaki, ngunit nagmahal din ng totoo. Umihip ang hangin sa burol, asul ang langit, at sa puso ni Althea, sa unang pagkakataon, wala nang bigat ng kasalanan, tanging buhay na lang ang natitira. Ang kwento ni na Althea, Mang Arturo, at Rafael ay hindi lang isang trahedya ng pamilya, kundi isang salamin ng maraming buhay dyan, kung saan ang linya sa pagitan ng pag-ibig, kasalanan, at moralidad ay kasing nipis ng sinulid. Maaari tayong magmahal ng maling tao, sa maling panahon, ngunit kung may sapat na tapang tayong harapin at itama ito, gaano man kadilim ang nakaraan, hindi nito kayang igapos ang hinaharap magpakailanman. Sa kwentong ito, walang sinuman ang ganap na walang kasalanan, ngunit wala ring sinuman ang hindi karapat-dapat na magpatuloy. Ang batang isinilang ay hindi para pasanin ang kasalanan, kundi para ipaalala sa mga matatanda na ang buhay ay laging karapat-dapat tanggapin, anuman ang nangyari noon. Ang tunay na pagmamahal ay kayang lampasan ang pinakamahigpit na hatol ng lipunan. At ang pagpapatawad, minsan, ay hindi para sa iba, kundi para gumaan ang sarili nating kalooban. Dahil sa huli, lahat tayo ay minsan nang nagkamali.